Nako guys, eto na naman, reaction na naman tayo dito sa naging pahayag po ni Vico Soto na mayor ng Pasig na isinare ni Harry Roque at nagbigay siya ng komento niya. Sabi kasi dito ni Vico Soto, mayaman ka nga, galing naman sa nakaw, nakapwesto ka nga, ang dami mo namang tinapakan. Una-una sa lahat ng mga kababayan, yung sinasabi dito ni Harry Roque, na mayaman ka nga, galing naman sa nakaw, Marcos Elgatin Wealth, sabi niya, bakit hanggang ngayon? Hanggang ngayon, mga kababayan, hindi pa rin nila mapapakulong ang isang Marcos kung totoo yung mga Elgatin Wealth na yan. Di ba nga ngayon, absuelto na yung sinasabing Elgatin Wealth ng mga Marcos? Di ba? Oo. Tsaka, ang sinasabi ni Harry Roque, nakapwesto ka nga, ang dami mo namang tinatapakan, Marcos detraying the Duterte. Una-una sa lahat, eto ho, mga kababayan, ang Pangulo ho, binoto ho ng sambayan ng Pilipino. Binoto ho ng sambayan ng Pilipino. Hindi ho siya ng apak o nanira ng kapwa Pilipino habang siya ho ay nangangampanya. Siya ho ay nangangampanya, iniikot niya ang buong Pilipinas. Kasi saksi ako sa pangangampanya ho ng Pangulo Wala ho tayong naririnig ng mga masasamang salita o binabato sa ibang tao para umangat siya. Wala ho tayong naririnig noon sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Bagkus siya ay nangangampanya lang. At ang sinasabi naman ni Duterte, marami siyang inaapakan, Marcos destroying the Duterte, betraying the Dutertes. Kahit kailan, wala tayong narinig na masasamang salita galing sa Pangulo na binabato sa mga Duterte. Sila ang madalas natin naririnig na nagbabato ng issue sa Marcos. Sila lang naman mula sa ama, anak, kapatid. Sila ang bumabato yan sa administrasyon. Pati mga supporters nila, mga vlogger nila. Lahat ba na binato nila sa ating Pangulo, napatunayan ba yun? Wala. Ngayon, Roque, yung sinasabi mo, mahiya ka naman. Lahat na pinagsasabi ni Mayor Vico Soto ay patama sa inyo. Hindi o sa Marcos. Una-una sa lahat, ang Marcos, tahimik na nagtatrabaho dito sa bansa. Kayo ang nanggugulo dito sa bansa at wala hong ginaapakan na ibang tao ang Pangulong Bongbong Marcos. Kung kayo, nangyayari ho sa inyo ngayon, nagkakaroon kayo ng mga kaso, ay dahil ho yan sa kagagawa ninyo. Hindi naman ho yan mangyayari sa inyo kung maayos nyong ginampanan ng inyong trabaho, wala kayong mga ginawang anomalya nung panahon ninyo, walang kaso na mangyayari, warrant of arrest na mangyayari, walang madadala sa dahig kung wala kayong nilabag sa batas. Diba? So, hindi ko kasalanan ng Pangulo para sabihin mo na inaapakan o destroying the Duterte. Hindi ho yan kasalanan ng Pangulo. Sila ang gumawa ng mali. Unang-una pa lang, nagsasabi na ang idolo mo na si dating Pangulong Duterte na kung siya ay hulihin ng ICC, hindi ho kasalanan ng Pangulo kasi siya ang nagpatupad ng war on drugs. At unang-una sa lahat, wala ho ang Pangulo natanggap na suporta galing kay dating Pangulong Duterte nung siya ho ay tumatakbo bilang presidente. Diba? Piniromote niya ba si BBM? Tinaas niya ba ang kamay ni BBM? Diba wala? Wala. Ganun. Diba? Tapos sasabihin mo na may inaapakan, daming inaapakan ng Pangulong Marcos ngayon. Inaapakan dahil kayo ay may mga kaso? Dahil kayo ay nagkaroon ng kaso? Dahil sa kagagawan nyo mismo? Kayo ang gumawa niyan, hindi ho ang Pangulo.
Kayo ang gumawa ng mali, ngayon, kay PBBM nyo isisi. Wow, ang galing. Ang galing naman. Di ba? Mga kababayan, ang galing ni Roque magbaliktad ng sitwasyon. Ganyan na ba ngayon trabaho mo, Roque? Baliktarin ang sitwasyon? Di ba? Inunahan mo na kaagad, no? Hindi mo alam, babalik din yan sa inyo. Una-una sa lahat nating mga kababayan, matanong ko kayo, si BBM ba narinig nyo na nanira sa kanila? Nagsalita si BBM against sa kanila? Sino ang madalas natin naririnig na bitaw ng mga masasamang salita? Di ba sila? Inaakusahan nila ang Pangulo. Ginawa pa ng mga pulburong video. Si BBM ba ginawa yun? Wala, di ba? Gumawa ba si BBM ng kwento? Gumawa ba si BBM ng mga maling hakbang para lang siraan sila? Wala. Kung ang impeachment, ang ICC, lahat yun may due process. Lahat yun, mga kababayan. Sila lang naman nagsasabing pinupolitika sila. O kung pamumulitika pala itong impeachment, bakit hindi nila umpisahan at ipakita nila sa sambayan ng Pilipino na yan ay hindi totoo at malinis nilang ginastos yung confidential fund? Diba? Ganun lang yan. O bakit ngayon natatakot sila? Gusto nila i-dismiss ito. Diba? Kaya shout out to sa mga senador dyan. Diba? Maging tapat kayo sa inyong tungkulin. Diba? Ipakita nyo sa sambayan ng Pilipino na yung trabaho nyo, inupo kayo ng taong bayan dyan, ay hindi ho sa mga kapwa nyo politiko. Inupo kayo ng taong bayan dyan, ay para magserbisyo sa bayan. At kung mayroong mga kapwa nyo, mga nasa gobyerno, na nagkamali ng landas, ay kailangan litisin. Diba? Ngayon, Roque, sasabihin mo yan sa ating Pangulo, kapal ng mukha mo, Roque. Grabe, no? Kapal ng mukha ni Roque. Amo niya lang naman ang nilalaglag niya. O, ito pa, mga kababayan, may sinasabi pa siya rito. Ito. O, ito. Ito yung sinasabi niya pa. Ito, mga kababayan. Hindi ko alam kung ano ang messaging ng ginagawa ninyo diyan sa PCO. Ang messaging ninyo kasi ay minsan palengke. Palengke, no? Pero asar na kayo. Kayo lang naman kasi, nagpapahayag kayo. Tapos, sinasagot kayo ni Atty. Claire Castro. Kasi mga kababayan, sila, binabato nila na kung ano-anong mga pananalita ang ating Pangulo, kung ano-anong mga akusasyon. O, ngayon, siyempre, ang mga press, yung mga media, siyempre, itatanong ngayon yan sa kay Atty. Claire Castro. Di sasagutin naman ni Atty. Claire Castro. Diba? Oh. Diba, Roque? Palengke. Naging spokesperson ka rin naman dati, Palengke. Wow, ang galing, Bakit ikaw dati? Ano bang nagawa niyo dati? Lalo lang mabubwisit ang taong bayan kasi ang mga problema pumupunta. Si Marcos Jr. sa palengke pero walang tigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Wow, ang galing, Ang galing, no? Hindi man lang nila tiningnan nung panahon nila kung gaano kamahal ang mga bilihin bago na upo ang Pangulo. Alam mo, Harry Roque, hindi ho kami tulog at nakikita ho namin nung panahon ho kung gaano na ho kamahal ang bilihin. Kaya wag nyo na ho kaming utuin kung ano man ho ang nangyayari ngayon sa pagtaas ng bilihin. Dahil sa panahon nyo ho, ay wala man lang kayong ginawa. Diba? Buti nga ngayon nakikita natin ang presyo ng bigas bumababa. Diba? Nakikita nyo? May 20 per kilo na bigas ang Pangulo. O nagawa nyo ba yan dati? Hindi. Diba? So ngayon, sasabihin nyo na naman sa ating Pangulo, sasabihin nyo na sa palengke pera walang tigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Sasabihin nyo yan. Bakit nung panahon nyo ba? Napatigil nyo ba ang presyo ng bilihin? Di ba nga nung kay Noynoy Aquino, mababa ang presyo ng bilihin pag upo nyo? Ano nangyari? Biglang bumulusok ang presyo ng mga bilihin. Di ba? So bago nyo muna yan sabihin, ito ho dapat ina-apply nyo yung sinasabi ni VP Sara Duterte na
manalamin muna bago magsalita. Magsalamin muna kayo, balikan nyo muna yung panahon nyo kung gaano kamahal ang presyo ng bilihin. Di ba nga gasolina umabot ng 90 plus bago mo po si BBM? Oh, napababa ni PBBM. Ibig sabihin, magaling si BBM. Hanggang ngayon, di ba? Kahit may naggera sa ano, hindi ganun kalaki ngayon. Nababawasan pa. Di ba? Ay, nako, Roque. Oh, di ba? O ito pa, mga kababayan, may isa pa rito. Ito, isang number 1 na senador natin. Ito, kapag may nangyari hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, tingin nyo ba hindi ito magdudulot ng kaguluhan sa Pilipinas? Una-una sa lahat, mga kababayan, hindi ho ang presidente ang nagpadala kay dating Pangulong Duterte. May warrant of arrest galing sa ICC. Diba? May warrant of arrest galing sa ICC na dapat sundin ng bansang Pilipinas na pinadaan sa Interpol. Diba? At kung walang nagkaso kay dating Pangulong Duterte, Pangulong Duterte, walang nagkaso, walang warrant of arrest. Walang aresto na nangyari. 'Di ba? 2017 pa yan. Bakit kay BBM nyo nga sinisisi? Nauna sa lahat, kung meron man kayong sisisihin dito, hindi ho ang Pangulo, kundi ho ang mga nag-file ng kaso. At hindi lang yan, sisihin nyo rin si dating Pangulong Duterte. Bakit nagpatupad siya ng AJK, ng war on drugs, na maraming namatay, na ngayon humihingi ng hustisya? Diba? Mali ba yan? Nasundin lang ng Pangulo kung anong nasa batas. Diba? Ano pala gusto nyo? Hahayaan na lang ni PBBM? Hahayaan na lang ni PBBM yung mga kababayan natin na kapwa natin mahihirap na humingi ng hustisya ng biktima ng war on drugs? Tsaka kung wala naman mali sa war on drugs, hindi dapat kayo matakot. Oh, diba? Okay po, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you.